Tuwing gabi, kumakaluskos ang gubat ng Madagascar. Sa dahon, may kislap, mata ng lemur. Parang galing sa ibang planeta. Ito ay isang ay. Lumalabas siya sa hugis bowl ang pugad. Dahan-dahan niyang kinakatok ang balat ng puno. Parang sinusuri ang palso ng kahoy. Narito ang isang hayop. Ang kasikatan nito ay dahil sa kakaibang kasangkapan. Isang sobrang nipis na daliri, parang karayom. Ginagamit niya ang daliri sa puno. Hinahanap ang mga butas. Kinukuha ang buhay na uod, parang kawit. Ang mga lokal, itinuring siyang masamang pangitain. Para sa mga biyahero, dayuhan siya. Akala nila siya ay sira ng kalikasan. Ngunit, isa siyang tunay na nilalang ng daigdig. Dalubhasa siya sa Pangangaso tuwing gabi. Sa ilaw ng lampara, ang hayhay ay parang pinaghalong kakaibang bahagi. May malalaking taingang parang radar. Kumikinang ang bilog nitong mga mata. Ang buhaghag na buntot ay mas mahaba pa sa katawan. May mapuputing balahibo sa paligid ng ilong. Ang mga ngipin nito ay tulad ng sa daga. Matibay at lumalaki habang buhay. Madali nitong inangat-ngat ang balat ng puno. Ngunit ang kamay nito ang kakaiba. Ang ikatlong daliri ay napakanipis. Nababaluktot ito sa bawat bahagi. Ang pangalawang daliri ay mahaba rin at mahigpit. Gamit ang dalawang daliri, tinatapik ng hayhay ang balat ng puno. Nakakahanap ito ng mga butas. Hinihila nito ang biktima. Nakabitin ito ng patiwarik sa matatalas na paa. Ang natatanging abilidad ng ay simple at henyo. Tumatapik ito sa sanga ng ilang beses kada segundo. Nahuhuli ng tenga ang pagkakaiba ng tunog. Alam nito ang matibay na kahoy at ang butas ng insekto. Isang tumpak na butas ang kinakagat ng ngipin. Pumapasok ang malambot, masunar ang daliri probe. Nararamdaman ng dulo ang maliliit na galaw. Sinasakmal ng kuko ang uod at handa na ang hapunan. Sa parehong paraan, binubuksan din nito ang prutas at buko. Mabilis at halos hindi ito nagkakamali sa ganap na dilim ng gubat. Ang ay nakatira lang sa Madagascar. Makikita sila sa silangang kagubatan, mga baybayin at mga gubat na may malalaking puno. Sa araw, natutulog sila sa pugad na hugis bola. Gawa ito sa magkakaugnay na sanga at dahon sa tuktok ng puno. Pagdilim, lumalabas sila. Naglalakad sila sa mga puno at sanga. Kumakain sila ng uod, salagubang, prutas, nectar at malambot na gitna ng halaman. Ito ay solitaryong lemur. Nagmamarka sila ng teritoryo gamit ang amoy at tunog. Bihira silang makakita ng kapwa. Umiiwas sila sa tao at liwanag. Paano ito gumagana? Ang matigas na kahoy ay may mahinang tunog. Ang butas ng insekto ay umaalingaw-ngaw. Nahuhuli ng malalaking tenga ang pagkakaiba, parang mikropono. Ang ngipin ng ay hindi napupudpod. Lumalaki ito habang buhay at umiinam sa pagkagat. Ang enamel ay nananatiling matalim. Ang sobrang nipis na daliri ay parang gumagalaw na karayom. Ang mga kasukasuan ay gumagalaw ng hiwalay. Ang sensitibong dulo ay nakakadetect ng vibration at galaw. Ano ang mas nakakatakot para sa'yo? Ang patuloy na lumalagong ngipin o ang daliring karayom? Sabihin sa comment, tingnan natin ang tapang ng lahat. Ang kakaibang ay nagluwal ng alamat. May paniniwalang malas kung ituro nito ang bahay. Kaya pinapatay ang hayop. Dahil dito, tinawag itong demonyong lemur. Sa totoo, hindi delikado ang ay sa tao. Ang sandata nito'y para sa insekto at prutas. Wala itong pakialam sa tao. Ngayon, ipinapakita ng mga eco-logo ang gawin nito. Paliwanag nila, mahalaga ito sa kagubatan. Unti-unting napapalitan ng paggalang ang takot. Inilarawan ng mga siyentipikong Europeo ang ay noong ika-18 siglo. Matagal silang nagdebate kung saan ito ilalagay. Ngipin nito'y parang rodent, katawan ay lemur. Ngayon, malinaw, isa itong sinaunang at hiwalay na linya ng lemur. May natatanging katangian ito. Ang pangalang ay nauugnay sa gulat na sigaw. Apektado ito ng pagkalbo at pangangaso. Ang pag-ingat sa gubat ay usapin ng kaligtasan nito. Mukha itong dayuhan pero ito'y ating dalubhasa sa nakatagong huli. Mahalaga itong sanataryo ng gubat sa gabi. Ito ang channel na Mga Nilalang sa Mundo. Mag-subscribe para sa higit pang nakakatakot na tuklas at bagong hayop. Paalam!